Test mic, test mic, 1, 2, 3. Rinig po, rinig po. Rinig po ba po? Amen. Yes po. Amen po. Ito po po yung nagpapasalamat po sa privilege na makapag-devotion po sa gabi po nito. And good evening po sa ating lahat. Hindi po natin napatagalin. At please open your Bible in the book of Philippians chapter 1, verse 1 to 3. Philippians chapter 1, verse 1 to 3. Pinalaman po basahin at sundan po sa inyong mga kata. Kung andyan na po kayo ay sa po. So, Philippians chapter 1, verse 3 to 6 po, ano ang text po natin? Philippians chapter 1, verse 3 to 6. Philippians chapter 1, verse 3 to 6. So, ito po yung sinasabi po ng mga nakasulatan. I think, my God, every remembrance of you, always in prayer, that is in every prayer of mine for you all, making request with joy. For your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very day, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Tayo po ay pagdalian po, pumikitag manalangin. Dakila natin Diyos na namin po ang pangyarihan sa lahat. Lord, we thank you for the privilege and opportunity to study your words and to preach your words, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ano man po yung mga bagay na gumugulo o meron po sa aming puso ay pinigin po namin ito ng kapatawaran, Panginoon. At tulungan po nawa ang lingkod na gamitin niyo naman po ako ang inyong tagapagsalita at mahayag po at maitaas po ay walang iba kundi ikaw and gawin niyo po sa amin po na makikinig at magsasalita gamitin niyo naman po ako. Bigyan niyo po ako ng wisdom, Panginoon, na masamsam yung mga katotohanan dito po sa ating pagdaanan, Panginoon, patungkol po sa thanksgiving and prayer po ng isang God-given po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, po ang mga Holy Spirit ang siyang po tumutulong po sa akin at sa aking lips. And kayo po ang may taas po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun po, dito po sa ating text na binasa, dito po makikita po natin ito po yung ini-address po sa mga believers sa Philippians. Makikita po sa verse 1, chapter 1, ito ay in general, so bilang pangkalahatan po sa mga believers sa Philippians. At ang content itong book ng Philippians ay walang hindi Apostle Paul. At ang purpose kung bakit na po ito sinulat, ito po text natin binasa ay meron po tatlong bagay na bakit na po sinulat po. Number one, para ipahayag yung pasasalamat na po sa mga taga-Philippians. Brethren, dahil sa kanilang pagpapatuloy, dahil sa kanilang pagpapatuloy, despite na sila ay dumadanas ng difficulties sa buhay, ay sila po ay nagpapatuloy, sila po ay at ang Pilipinas po, mga kapatid, ang sabi ko ng Bible, ang Philippian Brethren naman po yung nag-support
kay Apostol Paul sa mga needs niya. Kaya itong Philippian ay makita po natin na kumbaga parang ito parang si Apostol Paul malapit po yung loob ni Apostol Pablo sa mga Philippians because itong mga Philippians, even they are hindi situation, nakakambigay po sila. At ang situation po dito, mga kapatid, makita po natin ang sitwasyon po dito. Sinulat po ng Apostol Pablo ito. Yung second purpose is to para po encourage po itong mga brethren sa Philippi na sila ay mag-continue. Sila po ay magpatuloy sa gawain na kanila pong ginagawa. And makikita po natin itong mga Philippians ay talagang masisipag sila. Sila po ay ginagawa nila yung kalooban po ng Panginoon. Kaya dito masayang-masaya si Apostol Pablo na sumulat sa kanila para encourage sila, para sila ay palakasin at magpasalamat po. So dito po ang title po ng aking pong message is All Thanksgiving and Prayer to the Philippians. All Thanksgiving and Prayer to the Philippians. So makita po natin dito sa text na si Apostle Paul po ay meron pong dalawa po na purpose kung bakit siya sumulat. Una, nagpapasalamat siya sa mga tulong ng mga taga-brethren sa Philippians because kahit na walang-wala po sila mga kapatid, sila po ay giver. Sila po ay bukas palad na nakapagbigay. At bilang pong isa pong planter, si Apostle Pablo po kasi ang nagtayo o siya po yung ano po ba ang magandang term? Siya po yung nagsimula dito sa church na ito. At makikita po natin yan sa Acts 16. Yung pong paano nagsimula yung gawain sa Philippians. Simula sa pag-share ni Apostol Pablo sa isang babae, si Lydia, hanggang kumalat, nag-spread yung gospel. At yun nga, to make the story short, dito po si Apostol Pablo po ay nakakulong. Ano yung reason kung bakit nakakulong si Apostol Pablo? Hindi po nakulong si Apostol Pablo dahil sa paggawa po ng krimen po dito po makita po natin na nakakulong si Apostol Pablo dahil po sa paggawa ng kalooban po ng Panginoon. Yun nga, yung pagpapagaling niya sa meron siyang pinagaling dito And then yung pinagaling niya, yung nanguhula. At yun nga po, nawalan ng kabuhayan yung mga tao doon. Kaya siya ay kinulong, Dahil nga nawala sila ng kabuhayan. So ano po ba yung makikita po natin, yung observation po natin dito sa verse 3, mga kapatid? Ano po yung observation po natin? Paano ba mag-thanksgiving si Paul? Question po dito sa verse 3. Sabi niya kasi, I thank my God upon every remembrance of you. Ngayon, ang tanong po dito sa verse 3, paano nga po ba mag-thanksgiving si Apostol Pablo? So makita po natin sa verse 3, mga kapatid, point number 1, lagi niyang inuuna, na pasalamatan ng Panginoon bago niya pasalamatan yung mga tao. So sa mga ibang mga books, laging ang kanyang bukang bibig o yung unang pinapasalamatan niya, even na tinutulungan siya ng mga tao, na-appreciate niya yung mga tao, imbis na mag-direct po siya dun sa mga tao na tumulong, ang lagi niyang sinasabi, bukang bibig na Apostol Pablo, mga kapatid, I thank my God. Una nang pinapasalamatan po yung ang Panginoon. Why? Because alam po niya na lahat po ng mga blessings ay nanggagaling sa Panginoon. At itong mga tao, secondary lang po na pinapasalamatan niya. Dahil alam naman po natin, lahat po ng blessings ay galing sa Panginoon.
at yung mga tao ay second na dapat nating pasalamatan. Kaya dito po makita po natin na yung first point is laging unahin na pasalamatan ng Panginoon bago pasalamatan ng iba. So makita po natin dito na yung gratitude ni Apostol Pablo, hindi po siya nakakalimot na magpasalamat. Hindi po siya nakakalimot na magpasalamat sa Panginoon at doon sa mga tao na nagsusuporta sa kanya. Kaya mahalaga po mga kapatid sa prayers, kagaya nga po, sa ating prayer, tinuturo po sa atin ng ating pastor, pag tayo nagpapasalamat, laging ang pasalamat una sa Diyos. Pangalawa, secondary, yun pong mga tao na tumulong po sa atin. Yun po yung first point, and makita po natin yan sa verse 3. At minsan pag nabe-bless po tayo mga kapatid, di ba? Minsan nung tayo po ay hindi pa po mananampalataya, ang focus ng pinapasalamatan natin yung nagbigay yung tao diba? Pero dito makita po natin kay Apostol Pablo yung kanyang talagang gratitude sa Panginoon na lagi niyang pinapasalamatan ng Panginoon. Hindi niya nakakalimutan. Actually, kung titignan po natin sa ibang mga books like Romans chapter 1 verse 8 to 9, nakita po natin dito sino ba yung Panginoon na pinapasalamatan niya, di ba? Romans chapter 8 verse 8 to 9. Sino ba yung Panginoon na pinapasalamatan niya? Romans chapter 1 verse 8 to 9. Sabi niya dito, sa Romans chapter 1 verse 8 to 9, first, I thank my God through Jesus Christ for you all. That your faith is spoken throughout the world, di ba? Yung kanya pong pasasalamat ay nakadirect po sa Panginoong Hesukristo. Lagi nakadirect sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. At ganoon din po yung gustong iparating po ng Panginoon. Pag tayo po ay nagte-thanksgiving, we must to acknowledge first yung giver. Sino po ba yung nagbigay sa atin ng buhay? Sino po ba sa atin nagbigay ng kaligtasan? 'Di ba? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, 'di ba? Kaya mahalaga po, yun po, tama po yung ginagawa po natin. Tama po yung itinuturo po sa atin. So, yun po yung first point. And the second point, mga kapatid, na purpose ni Apostle Pablo is para i-encourage para i-encourage itong mga brethren sa Pilipay. Why? Even though si Apostol Pablo ay nakakulong, habang binabasa ko po ito, grabe itong tao na ito, Grabe yung pananampalataya niya. Why? Because kahit nakakulong siya, hindi po siya nakakalimot na ipag-pray yung iba. Hindi, di ba pag tayo po ay may problema, minsan, ang focus ng prayer po natin, yung sarili po natin. Why? Because, bilang isang tao, minsan, sarili natin yung iniisip po natin. But makikita niyo po si Apostle Pablo, yung kanya pong thanksgiving and prayer, kahit meron po siyang pinagdadaanan, kahit nakakulong po siya, hindi po niya na nakakalimutan yung pong mga taga-Pilipay na isama sa prayer. At makita po natin dito sa verse 4, verse 4. Tignan niyo po yung inyo pong mga Bible po, Sa verse 4, always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. Ibig sabihin, kahit na siya ay nasa kulungan, kahit na siya po ay mayroong pinagdadaanan, masaya siya. Saan ka nakakita ng nakakulong masaya? Sabihin saya, sira ulo yata to si sorry po, Apostol Pablo, baka ganun po yung isipin po ng ibang tao, baka sabihin sa akin ni Apostol Pablo pagdating sa langit, itinawag mo akong si Raulo, ang isipin ng iba, pag tao may pinagdadaanan, nakangiti, masaya, baliw. Pero dito makita po natin, masaya si Apostol Pablo because
Nakita natin yung reason sa number 5 po mga kapatid. Bakit ba masaya na nananalangin si Apostle Pablo at hindi nakakalimot? So reason for your fellowship in the gospel from the first day until now. Yung word na fellowship po mga kapatid, sila ay nagpapatuloy. Nabalitaan ni Apostol Pablo na habang siya po ay nakakulong, nabalitaan niya na itong mga taga-Philippians, maski sila po ay nasa matinding pagsubok, madaming pinagdadaan, sila po ay nagpapatuloy. Kaya sino po ang hindi po magiging masaya? Ano? Sino pong hindi magiging masaya? Yung pong tinuruan mo, yung pong dinisciple mo, makikita mo na lumalago, na ginagawa yung kalooban po ng Panginoon. Mga kapatid, Apostle Paul express yung saya. Nakakaano po ito na pag tayo po ay nagdi-disciple at makita po natin yung discipler po natin o yung dinidisciple natin lumalago, hindi po tayo magiging masaya mga kapatid. At ang unang mas magiging masaya mga kapatid, ang Panginoon. Dahil kung ano yung sinasabi po ng mga apostol, dahil kung ano po ang sinasabi po ng mga pastor, dahil kung ano po ang sinasabi po ng mga preachers, yun po ay pinapasabi ng Diyos. Mga kapatid, masaya po ang Diyos na ginagawa po natin yung kalooban po ng Panginoon, maski po tayo ay merong pinagdadaanan. At yun po yung gustong iparating po ng Panginoon. Kaya dito, masayang masaya si Paul Amen? Sino po ang hindi magiging masaya? Makita niyo yung kapatiran po natin na lumalago. Kaya dito po mga kapatid, masaya siya na ipapadalangin yung iba. Kahit yung point number 2, masaya na ipinapanalangin ang iba. Masaya, hindi siya nakakalimot na ipanalangin ang iba. Nawa po meron po tayong gantong karakter po mga kapatid po, nakagaya po ni Apostle Paul, na kahit po meron pong pagsubok, ay masaya tayo. Hindi po yung prayers po natin is nakapokus sa atin, kundi yung prayers po natin, despite na tayo po ay may pinagdadaanan, na ipagpipray po natin yung iba. Especially po dito sa mga kapatiran po natin na nangangailangan. Kasi dito, mga kapatid, mga Philippians, they are in difficult times. Kailangan natin ipag-pray ang bawat isa, especially po yung mga leaders po natin po, mga kapatid. Kaya dito sa verse 1, makikita mo na in general, yung kanya pong yung letter, hindi lamang po sa mga servants, kundi sa mga bishops and deacons, sa mga nangunguna. Ba't kailangan po natin po sinilang isama sa prayers? Siyempre para ipa-encourage po mga kapatid, hindi po natin alam ang pinagdadaanan po ng ating mga leaders, mga kapatid. Hindi po natin alam yung simple kamusta lang po ba? Tanong, kinakamusta po ba natin sila? Pinagpipray po ba natin sila? Alam niyo po mga kapatid, kahit hindi niyo na po kami suportahan basta ipagsama niyo lang po kami sa prayers po, may masaya na po kami. Kasi hindi po talaga madali ang mag-aral po ng salita po ng Panginoon. To be honest. Madaming temptasyon, madami ang puyat, madami yung guguluhin ka ni Satan para hindi ka makapag-focus. Yung mga ganun po ba, kailangan po natin alalahanin po yung bawat isa. Hindi lamang po yung mga leaders, kundi yung mga kapatiran po natin na nangangailangan. Kaya dito, makita po natin yung puso ni Apostol Pablo na masaya siya na ipapanalangin ang iba. Despite na meron siyang pagsubok. Kaya nga dito nung inaaral ko to si Apostol Pablo, alam niyo po, kahit hindi siya mag-share ng gospel, ang tao ang lumalapit po sa kanya Why? Kasi nakikita po sa kanya pong buhay, mga kapatid, yung joy in serving Jesus, di ba? There's a joy in serving Jesus. Pag ganoon po na meron po tayong joy in serving Jesus, kahit hindi na po tayo mag-share ng gospel, ang tao lalapit Kaya tignan niyo po dito, kung babasahin niyo po yung Acts, mga kapatid.
nung si Silas and Apostle Pablo ay nakulong dahil sa pagpapagaling, umaawit sa kulungan to si Apostle Pablo and si Silas Kaya may naligtas din doon sa kulungan Madami po ang naligtas yung mga nakarinig. Bakit? Nagtaka sila anong klaseng mga tao ito. Grabe yung mga tao kulong na pero nagpe-praise pa. Nagpe-prayer meeting sa loob ng kulungan, mga kapatid. Imagine that. Praise the Lord. Diba? Grabe yung pananampalataya ni Apostol Pablo po, mga kapatid. Kaya dito kahit hindi nga siya nag-share pero yung kabilang, sabi po ng Bible, kung gusto niyo pong basahin, Acts 16. Andyan po lahat ng mga record. Acts 16, mamaya pwede niyo pong basahin. May naligtas dyan Doon sa kulungan habang sila ay nagpi-prayer time, habang sila ay nananalangin, umaawit, marami pong nakarinig. Madami po ang lumapit. At alam niyo po yung tanong nila, paano po ba maligtas? Paano maligtas? Yun yung tanong po ng mga nung mga nakakulong So, point number 3, mga kapatid, makikita po natin sa verse 6 at bilang pagtatapos, ito pong purpose ni Apostle Pablo kung bakit niya ito sinulat is ito yung personal na prayer ni Apostle Pablo sa mga taga-Philippians. So, point number 3, magpatuloy na maglingkod hanggang sa pagdating ni Hesukristo. Magpatuloy na maglingkod hanggang sa pagdating ni Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo. Isa pong katotohanan, mga kapatid, serving God is not seasonal. Serving God is not seasonal. Ito pong pagsaserve po sa Panginoon ay hanggang po sa kamatayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito Ano yung sabi ni Apostol Pablo dito? Yung pong sinabi niya na hanggang kamatayan. Meron po siya din sinabi po dito sa verse chapter 1 Sabi niya dito, sa verse 20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or death. Hindi siya natatakot, mga kapatid, na i-magnify ang Panginoon. Kaya dito po, makita po natin, yung pong pagsaserve po sa Panginoon, ang prayer ni Apostol Pablo sa mga Philippians ay sila po ay magpatuloy. Sila man po ay mapunta sa ibang mga lugar, ipagpatuloy po nila yung kanila pong ginagawa. Dahil dito po, napiplease ang Panginoon. Kagaya po ng ating pong tema po, mga kapatid, paano po i-please ang Panginoon? Para i-please po ang Panginoon, we need to do His will sa ating buhay. At muli po, serving God is not seasonal. Hanggang tayo po ay bawian ng buhay, dapat po tayo na mag-serve po sa Panginoon. And yun lamang po, mga kapatid, nawa po ay meron po tayong natutunan. So ano po yung 3 puntos na makita po natin po dito? Number 1, laging unahin na pasalamatan po ang Panginoon bago pasalamatan ng iba. And number 2, wag nating kakalimutan na ipanalangin po yung iba. Despite na meron po tayong pinagdadaanan, kailangan po natin sila na isama sa prayers po natin. And number 3, ang prayer na pinapasabi po ng Panginoon sa atin, tayo po ay magpatuloy na maglingkod. Saan man tayo mapunta, saan man tayo dalhin ng Panginoon na place, kung ano po yung ginagawa po natin ngayon, nakikita po kasi ng Panginoon na lumalago ang church at nag-i-expand ang church. Gusto ng Panginoon na ituloy-tuloy lang po natin ito, mga kapatid. And yun lamang po, and
tayo po ay mag-pray. Let's bow our head and let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for your word. At salamat nga po, Panginoon, sa buhay na ni Apostol Pablo na pwede namin pamarisan, Panginoon, when it comes to Thanksgiving. Ang Thanksgiving niya po lagi pong ikaw. Nawa po kami pong mga mananampalataya ay magkaroon din po kami, Panginoon, ng ganito na gratitude na hindi po kami una nakakalimot sa iyo, napasalamatan ka po namin bago po yung pong mga iba. At secondary, salamatan din po namin po, Panginoon, yung pong mga tao na ginagamit mo, Panginoon Diyos. At ganoon din po, Panginoon, salamat po sa lesson na pagpapaalala na hindi lamang po yung sarili po namin yung focus sa aming pong prayers, kundi ang isama din po namin palagi ang mga kapatiran po namin po, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa inyo pong challenge, Panginoon, sa amin na dapat kami ay magpatuloy, Panginoon, kung ano man po yung ginagawa po namin. At maraming salamat po. Nawa po, ikaw po ang naitaas at napapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. At ibalik ko po sa ating pong song leader po. Okay, bago tayo sa ating prayer time. Salamat Brother Benji Kabatik sa devotion. Bahala ka na sa online prayer, sa prayer time nyo. Siguro hatiin naman natin baguhin na tawag dito. Ang magpa-partner naman sa babae sa prayer time, Sister Annalisa, Sister Shishan, Sister Grace, Sister Jasmine, Sister Sharina, Sister Dayan, Sister Marjorie, and Odie. Okay. Sa lalaki naman, tigta-tatlo tayo. Preacher Andre, Brother TJ at Elisha, Pastor Jake, Aldrich, and Elisha. Okay. Elijah pala, sorry, Elijah. No. Parang favorite kita, nak eh. Lagi nakasunod yung pangalan mo, joke lang. Sarap kasi magluto ng turon eh. Magluto ng turon eh. Okay, so Brother Benji, bahala ka na sa mga kapatiran natin dyan. Pag may tapos na yung prayer nyo, pwede kayo mag-roll dito na ipag-pray nyo yung iba dito. Okay, I'll give you that. Okay. So, what is your prayer request?
Once again, let us all arise and let's sing one more hymn. Please open our hymnal books to hymn number 52. Hymn number 52 in our Baptist favorites. Hymn number 52. Hymn number 52. 52, let us sing Count Your Blessings, the last stanza of Count Your Blessings. Let us sing the last stanza of Count Your Blessings, the last stanza in chorus. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you till your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa pagtatagumpay mo sa amin. Ngayong gabi, salamat sa iyong salita. Panginoon, na amin po napakinggan. Salamat sa encouragement na bilang isang mananampalataya na Panginoon ay kami po ay mapagpanalangin, Panginoon Diyos, sa aming pananalangin o buhay pananalangin, kasama po yung pagpupuri doon, pagpapasalamat sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo, at sa mga taong katuwang po namin sa ministering ipinagkatiwala mo lamang sa amin, Panginoon, especially yung gospel ministry sa church na ito na pinagkatiwala mo sa bawat isa. Panginoon, naway pagpalain niyo po ang mga panalangin na amin po nasambit po at maging yung mga panalangin po namin na nasa screen na pinagpray ng mga kapatiran at higit sa lahat, Panginoon Diyos, nawa ay kayo po ang nadakila, kayo po ang nag-glorify sa aming pong panalangin. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay binabalik po namin sa iyo sa nag-iisang pangalan ng aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. You are dismissed. God bless you and see you on Sunday. Yes, Sunday. Okay. Ang schedule yata sa Friday sa pagpunta doon ay grupo ng Lumagi, ng Team A. Tapos yung Team B ay Gospel Tracks naman. Pag-pray niyo po na dumating, ngayon yata dadating yung tracks. So Lord, yung maliit naman siya. Naway makarating siya this night. Ano po? Meron po tayong pagkain, dito na lang po tayo kumain siguro. Dito na lang anak, para hindi tayo magbukas. Dito na lang. Nakita ko, nagluto si Sister Annalisa. Thank you very much sa bagaman Sister Annalisa ay hindi maganda pa pakiramdam, pero nagluto siya ng lugaw is essential. Lugaw is essential. Ayan. So, essential yung lugaw. Okay. Brother, thank you very much. Sister Arlene Joy, we are praying for you. Complete recovery. Kay Baby Caleb. At kay Baby Z. Ayan, at looking forward na at sa second quarter may makapunta dyan sa inyo. Okay?